Kuya Jesus, pawiin mo ang aming takot at pangamba. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga batong ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwang bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo, at dahil sa akin ay ihahayag kayo sa mga hari at gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ng isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Hello mga bata! Ano kaya ang mararamdaman at gagawin ninyo kung sakaling magkakaroon ng malakas na lindol, ng bagyo, digmaan o gyera, mga pag-aaway, sakuna at tagutom? Hindi ba sadyang nakakalungkot at nakakabahala ang mga ito? Sino ba naman kasi ang gustong mangyari ito? Dahil ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng maginhawa, payapa, maayos at ligtas na buhay na siyang nais rin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ayaw man natin at sa gusto ay may mga bagay na hindi natin kayang iwasan at kontrolin. Subalit, may mga bagay tayo na magagawa upang makayanan natin itong harapin at tanggapin. Hindi lamang sa panahon ng mga kalamidad, kundi sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo at inaaway tayo sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, gaya ng mga alagad ni Kuya Jesus noon na hinuhuli at ipinapapatay. Sinabi sa kanila ni Kuya Jesus, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. At sinabi pa niya, magkakaroon din ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May tatlong bagay ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na makakatulong sa bawat isa sa atin na maiwasan ang ating takot at pangamba. Una ay piliin at panatilihin lamang natin ang mga bagay na mahalaga o kinakailangan natin sa ating buhay at iwaksi ang hindi. Magpakabuti sa halip na gumawa ng masama at magbago at magsisi sa mga kasalanang nagawa at maling desisyon. Ikalawa, ang Panginoon lamang ang pamantayan ng katotohanan. Siya lamang ang ating paniniwalaan. Ikatlo, tibay ng loob sa gitna ng mga pagsubok.
Gaya ng sinabi ni Kuya Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Kailangan nating magpakatatag. Ang buhay ay hindi laging madali. Gayunpaman, huwag panghinaan ng loob. Bagkus ay manatili at maging matatag sa pananampalataya. Magtiwala sa Diyos na may hawak ng kinabukasan natin. Ang pananampalataya ay isang biyaya mula sa Diyos sa tao upang mabuhay, umunlad at manatili hanggang wakas. Sa pananampalataya, dapat ingatan ito sa tulong ng salita ng Diyos. Dapat hingin sa Panginoon na dagdagan ito. Kumilos ng dahil sa pag-ibig, alalayan ito sa tulong ng pag-asa at nakaugat sa pananampalataya sa simbahan. Tayo ay hinahamon araw-araw na manatiling matatag sa ating pananampalataya kay Kuya Jesus kahit sa kabila ng mga pagsubok, paghihirap, takot at pangamba na ating nararanasan sa araw-araw. Magagawa lamang natin ito kung tayo ay, una, patuloy na kikilalanin si Kuya Jesus. Tandaan natin na ang pagkilala kay Kuya Jesus ng lubos ay ang mabuting paraan upang mapawi ang ating takot at pangamba sa lahat ng araw at pagkakataon. Ikalawa, maging liwanag ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng pagdamay at pagkalinga sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga mahihirap at nakakaranas ng sakuna. Tumulong tayo sa abot ng ating makakaya, magbigay ng mga bagay na makakatulong sa kanila. Dahil sa tulong natin ay magiging liwanag tayo sa iba at napapakilala rin natin sa kanila si Kuya Jesus.